Magandang araw mga kaibigan. Ito po, pakinggan po natin sasabihin ni Sir Ted tungkol sa mga party list system. Ito po, simulan natin. Kasi ngayon, sa totoo lang, ang dami pong mandurugas na gusto raw maglingkod sa bayan. So, but at the end of the day, wala silang silbi sa bayan. Yan po yung aking diretsa. Malaki pong kalokohan din tong party list system na ito. Sa totoo lang po, malaking kalokohan, malaking panloloko, at malaking kabastusan sa intensyon ng batas at malaking kababuyan, ito pong ginagawa nilang ito. Hindi naman lahat, pero karamihan po sa kanila. Binaboy na po nila ang sistemang ito. At tayo po mga Pilipino, unfortunately, mas makararami po sa atin ang wala pong alam dito at nagpapadala po sa kung ano-ano pong mga pangako at kung ano ho mga propaganda nitong mga grupong ito. But at the end of the day, wala silang silbi sa bayan. Yan po yung aking diretsahang sinasabi. Dahil sa pangyayari po sa PhilHealth, tahimik sila. Naku, Sa naalala. pangyayari sa budget, tahimik sila. Oo. Pagkatapos po ng halalan, sila po ay miyembro ng pinakamalaking sindikato sa bayan na ito. Nauso na naman itong mga, alam mo na, mga pampaswerte. Year of the stake na naman daw ngayon. So si Brad nga, ito, officiating po ito, no? Sa mga kasal, di ba? So may mga imbitasyon ka na natatanggap, right? Sa imbitasyon, lagi sinasabi kung ano yung petsa. Ano ba nakasulat doon? Year of the Lord. In the year of the Lord, tama? 2025. Di ba? Opo. Hindi nakalagay doon, year of the snake. Correct. Or Year of the Rabbit. Wala namang ganun. Nakaasalalay ba talaga sa kung anong animal yung taon ngayon? Although maraming ahas ngayon, Brad. Easy. Oo. Kasi ngayon, pwede ko sabihin, our 2025 national budget is dedicated in the year of the crocodile. Oo, mas marami. Bakit naman galing yan? Kaysa Bro, hindi sa- sa'yo babagay yan. Ngayon daw po, more than 70%. More than pa. 75%. My gosh. This is a broken system, no? Ito hong ating party list system na ito. At mukha pong hindi natin natatanaw ang solusyon dito in the near future. Dapat maging specific yung batas Dahil po doon sa mga butas sa batas, nagkaroon po ng legal na mga lusot dito po sa party list. Wala namang monopolya sa mga gustong maglingkod sa bayan. Yun ho bang ikaw namimigay ng ayuda sa iyong distrito o lugar? O yung bang meron kang opisina na pinipilahan ng kung sino man at binibigyan mo ng mga sulat na iyan o anuman pong mga itinutulong mo? Diba? Lingkod yun. Paglilingkod yun. Paglilingkod nga yun, kaso pera din naman ng taong bayan yun Sabi nga ni Pangulong Duterte, walang politikong magbibigay ng pera na galing sa bulsa mismo nila. Yung mga pinamimigay nila, galing din yan sa gobyerno. Fine. Pero higit doon, ano pa ang ginagawa mo? Diba? Halimbawa, gawa tayo ng election segment. O sige, sa lahat ng tumatakbo sa party list, gagas namin kayo dito. Pero wala kayong control sa katanungan namin. Nako, hindi po papayag yung mga yan. Masisira ang image nila. Kasi ang unang tanong ko sa inyo, ano ba business interest mo at ng iyong pamilya? You know, first, para namang yan, Ted, para namang walang presumption of regularity, para namang pinagdududahan mo ang lahat. Dapat sa panahong ito, tanggalin na po natin yung presumption of regularity kasi irregular na po ito Ano ba interest ng pamilya mo? Yung business interest, yun ang unang-unang katanungan. Diba? Pati ho sa mga gustong maging senador. Anong plataforma Hello? Yun po, sa mga senador. Paulit-ulit na lang po yung mga apelidong nakikita natin dyan. Wala nang po nangyayari. Yung tatay, papasa sa anak. Pag nakatapos ng termino nila, papasa sa asawa, anak. Tapos pag natapos sila na ulit, hanggang sa tumanda na po sila. Wala namang nagbabago. Yung mga batas na ginagawa nila, hindi din naman natutupad. Dapat mag-focus sila sa implementation. Puro pagbabalat kayo po yan. Puro pangako po yan. Ang unang tanong. Yan.
Election po next year. Ngayon po palang taon, 2025 na po pala. Sana po, alam natin kung sino yung mga nagsasabi ng totoo at hindi. Alam natin kung sino yung mga nangangako lang. Yan po mga politiko, mababait po yan, eleksyon eh. Pagkaupo po ng mga yan, tingnan natin. Tanong natin, ano ba ang business interest mo? Ano ba ang sitwasyon mong pinansyal ngayon? Yan po, yung mga kalimitan po ng mga nakaupo dyan, mayayaman na yan eh. Nagpapayaman pa or may mga pinoprotektahan silang mga negosyo ng pamilya nila. Dalawa lang po napakaliit naman po ng sahod ng mga senador, congressman. Hindi po yung mga yan magtatsaga dyan kung wala silang benepisyo either sa pera or sa interest ng mga family business nila. Sa isyung ito, kaya nangyayari ito dahil hinahayaan natin na yung sistemang maganda babuyin at patuloy pong binababoy dahil nga din sa parabagang tahimik lang tayo at wala tayo mismong pagbabago sa ating pong mga sarili bilang mga botante. Ibigay na po natin yun. Paano pa ang Supreme Court na maari mong dulugan na naman ng panibagong kaso? Diba sa isyong ito ho ng party list, sino pa ho mapupunta doon para maghain po ng panibagong kaso? Ang grupong bayan na naman. Bayan o bayan muna na pinupulaan po dahil daw ho mga kaliwa. Sa totoo lang, ako iboboto ko bayan muna. With all due respect sa inyong lahat. Kasi palagay ko, sila ang nakapagbibigay sa akin ng serbisyo. Oo, ini-endorso ko. Ako personal. Kasi sa akin, sila may pakinabang sa bayan. Ang bayan may pakinabang po sa kanila. Kasi sila ho ng mga masigasig lang eh. Sino iboboto mo na party list group? Diba? Ba't mo iboboto sila? Diba? Kasi nadala ka sa patalastas. Sadala ka sa mga anyo ng mga plastic. Hindi ba? Nako, sa totoo lang. Alam ko din po sa mga panahong ito, batid ko na ngayon po'y balik sa opisina, balik trabaho, balik realidad, balik sa haba ng pila ang mga Pilipinong humihingi ng tulong sa mga politiko para makapagpagamot. Bakit po kaya sistema sa bansa natin parang piplis natin yung mga politiko? Di ba dapat sila yung nagseserve sa atin, mga ordinaryong Pilipino? Yung mga politiko, wala kang makikitang politiko dyan na mahirap. Lahat mayayaman. Or dating mahirap na yumaman. Ang mga alipin ng mga politiko. Yan, tayo po yan. Kaya po yung isang boto natin, gamitin natin sa tama. Hindi man ngayon, pero sa mga susunod na henerasyon, sa mga anak natin, alam natin parang walang value yung isang boto natin, pero malaki po ang epekto niyan sa pag-unlad ng ating bansa, yung tamang pagpili ng mamumuno sa atin. Sinasadya nila na sa kanila pumilang mga tao. Dahil doon sa ganung mga pagkakataon, nagkakaroon ng sense na nasa kanila talaga ang poder. Na hindi ka matutulungan kung hindi ka pipila. Yan po. Yan po yung ayuda. Na pera naman ng taong bayan, pero parang kailangan nating magmakaawa pa sa mga politiko para ibigay sa atin. Na lumalabas na parang kailangan nating magmakaawa sa kanila, na which is hindi ho tama. Sa mga politikong ito. At yan po sana ang ating dapat na matakasan na bilangguan. Ang bilangguan ng maling kaalaman at informasyon at ang bilangguan ng maling sistema. Sa wika Yun po.
Ganda po ng sinabi ni Sir Ted doon. Sana ngayong eleksyon matuto tayo para magbago naman ho ang buhay ng mga ordinaryong Pilipino. Wag ho natin isipin yung pansarili lang natin na kapakanan. Isipin din po natin yung mga susunod na henerasyon natin. Kung ang dadatnan po nila gantong sistema pa rin, magiging paulit-ulit lang po. Kaya po tingnan ninyo, gusto ng mga politiko madaming mahirap kasi yun yung target nila kapag ka-eleksyon. Mamimigay sila ng pera na which is galing naman din sa kaba ng bayan. Kaya po target nila lagi, lahat po ng plataforma nila laging para sa mahirap. Halos lahat po ng mga politikong tumakbo, simula po nang nagkaisip ako, para sa mahirap. Pero ang buhay po natin ganun pa rin, walang nagbago. Kapo ani balagtas. Kahit pabilhin mo ang lahat ng bilog na prutas, kung ang bibilugan mo naman sa Mayo 12 ngayong halalan ay mandurugas. Araw-araw ka pa ding magiging malas. Kaya dapat maging wise tayo sa darating na halalan, Manong Ted, no? Malamang mga tulog pa yung mandurugas na yan at napuyat kagabi at pinag-uusapan na kung paano rin nanakawin ang pera ng bayan. Ang tapang ng sinabi ni Manong Ted doon Kasi, 132 araw pa ho ng ating pong pagpapabola at pagpapabudol na naman. So, meron po tayo dito magandang magandang kasabihan kasi nabanggit nitong si Ria kanina yung mga yung mga lucky color, mga charms, sorry po sa mga naniniwala diyan, ginagalang po naman natin 'yan, ano ho. Kaya nga ako tandang-tanda ko pa dati, although ito ho ay akin ng iwinaksi, no. Yung bang ugali mo na para daw lagi kang laging may laman ang iyong bigasan. Punuin mo yung bigasan mo sa pagpasok ng Tama. bagong taon. Lahat Halos lahat po siguro ng Pilipino ginagawa yan kada magbabagong taon. Para sa mga bata, tatalon, kakalansing ng barya. na ng mga mga patis, toyo, lahat yan. Dati-rati ginagawa din namin yan. Pati pagsalubong po ng mga may bilog-bilog. Di ba? Alam mo yon yung correct. ganun Polka pong... dot. Bilog sa mga prutas, sa damit, yan, polka dots. Lahat po ng bilog, swerte daw po yan pag bagong taon. O, kaugalian. Dapat meron ka laman na pera sa bulsa mo. Maraming ganyan, ano? At ginagalang po naman natin yan, yung ganyan mga paniniwala. But at the end of the day, mga kapatid, nasa sa atin pa rin po ito. Tama. Diba? Tumba. Hindi sa'yo darating ang buenas kung talagang hindi ka magsisipag. Ito po ay napaka-importante kasi nga ang problema po sa bayan na ito, sa ginagawa po sa atin na panloloko ng ilampung mga opisyal ng bayan, nananahimik po tayo, hindi ko mapagwari. Kaya nga minsan riyan naisip ko, ano ba ang problema sa bayan natin? Kung bakit ba ho tayo hindi umuunlad? Minsan kasi kung magbabasa ka ng mga artikulo, manonood ka sa mga makabuluhan ng mga palabas, tungkol nga sa pag-unlad ng ilampung mga bansa, basically po sinasabi talaga, nasa choice ng leader. Yan po. Choice ng leader. Ito pong mga nagdaang buwan, ang dami po nating mga politikong nakilala. Sana po tingnan natin kung sino talaga yung totoong may malasakit sa kapwa Pilipinos, lalo na sa mga mahihirap, hindi yung pansarili lang po ang iniisip. Sa pagpili po ng mga nanunungkulan. Kaso po, Tama. sa ating bansa, parang di mo maintindihan, ano ba dapat mauna, itlog o yung manok? Di ba? Oo, ito ba ay dahil po sa kamangmangan ng iba? Yan po. Yan yung sinabi ko kanina. Gusto po ng mga politiko, mangmang tayo. Para po yung wala tayong alam, madali lang po sa kanilang manipulahin tayo.
Lalong-lalo na po yung mga mahihirap. Kaya po ayaw nilang umunlad ang Pilipinas, ayaw nilang maging middle class lahat ng mga tao dahil syempre, pag lahat marunong, may iisip, wala na po silang mabobola. Hindi na uubra yung mga mabubulaklak na salita nila kada eleksyon. Kahirapan ng marami na sinasamantala. Ngayon ho kasi hindi maitatanggi, di ba? Kahit na po hindi ngayon presidential election, midterm po ito, pero dun pa lang po sa pinipili, sa sinasabing gusto nilang piliin, alam mo na may problema ang bayan. Napakalaki po ng problema natin. Sa palubog po tayo. PhilHealth na lang. Zero budget. Nakikinabang dun 100% puro mga mahihirap. Wala namang mga politiko dyan na lumalapit sa PhilHealth. May pera sila, papakahirap sila, pipila sila, bibigyan sila 10, 20, 30,000. Walang mga politikong pumipila dyan. Kaya yung budget ngayon 2025, antay-pur yan. Yung mga pumirma po dyan, sana wag na natin makita nakaupo sa posisyon kasi antay-pur yung mga yan. Wala na silang ginawa kundi magpapogi at saka ewan ko, siguro mangulimbat din ang kaba ng bayan. Sa uri po ng gusto ho nating iluklok sa pwesto. With all due respect. Mahirap naman po nating, kumbaga, isa-isahin sila dahil lahat sila makakaaway mo. Sabi nga ng isang nakapanayam natin na political analyst, no? Yung parang bagong makinarya na ngayon sa kampanya talaga yung social media. Yan po, social media. Gawing advantage natin yung social media. Pag-aralan natin kung sino yung mga talagang totoong may malasakit sa bayan. Marami pong fake news dyan. Maging mapanuri po tayo ano ang fake news at saka alin po ang totoo. Yan po. Ngayon po nakikita po natin na talagang ang dami na pong mga Pilipino, kababayan natin, ang nagsasalita. Dahil sawa na po sila sa hirap. Sawa na sila sa paulit-ulit na pangako. Wala namang nangyayari. Pero before the advent of social media, Ria, ganun na rin naman eh. Garon na rin. Na-impose lang talaga, napalakas lang talaga, lalo yung panloloko sa ating mga kababayan. True. Even before itong social media, ganun na po nangyayari nga eh. Kaya kailan ba mo magbabago ang ating pong mga kababayan sa pagpili po ng mga manunungkulan sa atin? Mawalang galang lang po. Kasi ngayon, sa totoo lang, ang dami pong mandurugas na gusto raw maglingkod sa bayan. Ibig sabihin, nagsimula kang nagpapahiwatig ng pagmamahal sa bayan, all the way, mahal mo pa rin ang bayan na napakahirap mahalin. Yun po. Ang dami pong sinabi ni Sir Ted Pailon doon na totoo. Sana yung mga nakapanood nito, mamulat din po ang kaisipan. Ngayon darating na eleksyon, sana po may apply natin yung mga nakikita at napapanood natin. Mahaba pa po ang panahon. Pag-aralan po natin kung sino yung mga dapat at hindi dapat ngayon darating na eleksyon. Yun lang po. Maraming salamat mga kaibigan. Ingat kayo. God bless.